kundi meron pa silang susundin na batas. At itong batas na ito, tiyak na ito ay sa lumang tipan. Doon sa loob ng iglesia, hindi sila pwedeng magtanong doon, hindi sila pwedeng magsalita doon, pagkos manahimik sila, no? At doon na lang pag-uwi, sa kanilang tahanan, itanong nila sa kanilang asawa. Yan po ang sinasabi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Praise God. Now, according to the author, how could a woman possibly be a pastor of a church when she is forbidden to teach or to have any authority over man? Patanong po itong sinasabi ng author, si Nalibo. How could a woman possibly be a pastor of a church when she is forbidden to teach or to have any authority over men? Kaya, medyo nagbigay ng pahaging na tanong at sinusuportahan niya yung sinasabi ng Timothy at sa Corinto na paano nga naman magkaroon ng posibilidad na maging pastor ang isang babae sa isang iglesia kung sinasabi ng kasulatan na hindi siya pwedeng o pinagbawal sa kanya ang magturo at to have any authority or mag-usurp siya ng authority over men. Kaya medyo pag-isipan nyo rin yan. Lahat tayo mag-isa dyan. Now, punta tayo ngayon sa okay. Another comment, women can only become pastors if churches willfully and openly reject the Bible's teaching. Okay, pwede pala maging pastor yung babae. Sabi dito, kung kanyang tahasan at hayagan na nagdihan ang salita o ang katuruan. Unfortunately, churches today, even the Pentecostals, galing mo tayo dyan, either oneness or Trinity. Unfortunately, churches today, even the Pentecostals, are often infected by worldly temperament. Women liberation has invaded the churches. So ito po isang move ng mga kababaihan, women's liberation, ito po ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para maging ang iglesia ay kanilang ma-convince at sakupin ng kanilang paniniwala. Thus, the rebellion of women in the world is provoking similar problems in the churches, and we find women desiring and demanding leadership roles in many churches. Kaya sabi rito dahil po dito sa women's liberation na ito, na naging laganap na sa buong mundo. Ang mga kababaihan ay nagkaroon sila ng rebelling spirit. They rebel against the church and the government. Sabi diyan, in the world, provoking similar problems. Kung ano yung problema ng mga iglesia, na ang mga kababaihan ay nagkakaroon ng ambisyon na maging pastor sa mga churches, ganon din sa mundo, sa estado. Ang mga babae ay nagkaroon sila ngayon ng desire na humawak ng mga posisyon sa gobyerno at sa iba't iba pang mga posisyon na dati hinahawakan ng kalalakihan. Sabi nga na isang, nabasa ko, kahabag-habag naman yung isang lugar na magkita mo doon, mga babae yung naka-uniform na mga polis, samantala yung mga kalalagyan, nandiyon na sa mga kamanan. Yung kababaihan na nasa labas, nagpupulis. So, God, okay, pinago ko rito. Sabi niya, God is a man. Jesus is a man, and the church is a woman. Amen. Therefore, the woman ought to be under subjection to the man, as the church is under subjection to Christ, and not vice versa. Hindi pwede balik sa rin yun. Laging ang Panginoon Hesus ang ulo ng iglesia, at tayo po yung iglesia, hindi po ng babae. At ganoon din naman, sabi niya, ang lalaki, ang asawa, o ang si Jesus, siya bilang tao, ang kanyang iglesia ay
Siya lalaki, at nag-i-slave babae. Therefore, the woman ought to be under subjection to the man, as the church is under subjection to Christ, and not vice versa. Now, punta tayo sa fivefold ministry. Women in the fivefold ministry. Patanong ko ito, question mark. Women in the fivefold ministry. The main issue can be summarized as follows. Can a woman be ordained to the pastoral ministry? If you believe the Bible, the answer is a solid no. Nagbigay ko siya ng tanong, ang pinakaming issue, sabi niya, kung ating isa-summarize, ang babae ba pwede maordinahan bilang pastora sa ministry? Sabi nito, kung naniniwala ka sa Biblia, ang sagot ay isang matigas na hindi. Matigas yun, ha? Amen. Though women may serve in the church in the various capacities, as long as those capacities do not violate the principles of authority and order and male leadership, then that is all right. Women may be in spiritual authority over other women and children, but not over men. Ulit, pinibigyan ng tiin na pwede pong maglingkod ang mga babae sa iglesia. The women may serve in the church in various capacities, sa iba-ibang mga kapasidad na kailang pwede panghawakan. As long, sabi dyan, as long na ang kapasidad mo na yan ay hindi pwedeng lumabag sa prinsipyo ng pagkakaroon ng otoridad at saka orderliness over male leadership. Then that is right. Sabi doon. Women may be in spiritual authority. Pwede pala. Ang babae pwedeng magkaroon siya ng spiritual authority. Pero not over men. Not over men. Saan siya pwede magkaroon ng spiritual authority? May scripture po dito. Pwede over other women and children, but not over men. Pero pa tayo sa Titus. Pwede siya magkaroon ng authority. Authority naman ano? Naman doon sa mga babae doon sa Titus mamaya. O gusto yung matay natin ito yan. Maraming tayo. Buksan natin sa aklat ng Titus, here, 2. Sinong tagabasa? Tagabasa. Sige, siguro. May babasa na lang yan. Titos, 2. Titus. Taas kamay para tamaan ko ka kayo. Lang. Brother lang. Brother Junior. Titus chapter 2 verse 3. Kayunsin ang malatandang babae maging magalang sa kanilang silo. Hindi palapintangin, hindi paalitin na sa maraming alak. Magkaroon ng kaputihan. Ito ang kanilang maturuan ng mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga magpakailangan. Bigla. 3 and 4, no? 3 and 4. Basahin din natin sa English. The aged women, likewise, that deviate in behavior as becoming holiness, not false accusers, not giving too much wine, teachers of those things. That, sa purna ko yan, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, and to love their children. So meron po, may talata po tayo dyan, na pwedeng ang babae ay magturo. Pero ito ay may edad na. Ang magtuturo, medyo may edad na. Ang tuturuan niya, mas bata sa kanya na may asawa. At tuturuan niya na kung paano magmahal sa asawa, sabi niya, at kung paano sa magsiibig sa kanilang mga anak at mga pagkahinahon. So, maliwanag po, meron tayong scripture dyan. Tutuloy po natin. Gusto ko rin pong basahin itong ng author, na komentary niya. Sabi niya, I do not negate the fact that there are many women that have great abilities,
But it is important to remember that this issue has nothing to do with worth or ability. Hindi po yung kahalagaan o yung abilidad ng babae, hindi yan ang tinusapan. It has everything to do with order and authority. Ano yung order? Yung kaayusan at kapangyarihan. God has placed the family unit and the very church itself in proper order. Yan po ito. Sa isang pamilya, may proper order, ganoon din po sa isang iglesia. So both the church and the family, ang family po ay sa mga hayag sa atin, ito po isang maliit na iglesia, ang pastor dito, hindi po yung nanay, kundi yung tatay. Kaya sa church, ang pastor naman, ang manguna naman dyan sa pastor ay lalaki, hindi yung babae. Sabi ito, okay. 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. Ito po yung orderliness, kaayusan sa pamilya, at kaayusan sa iglesia. Meron pong pamunuan na dapat sundin para sa kaayusan. Sabi po ng Hebreo 13:17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves for the watch for your soul, as they must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Binigyan po niya ng diin yung pamunuan ay sa iglesia na dapat ay magpasakop yung mga naroon. Okay, another comment. Women may serve with great results in the church, however, not as pastors, elders, or deacons.